What's happening to KTM? First taste test ng Hojicha. Post tayo sa may Instagram natin ng about yung sa KTM na pwede kayo tumambay. What is up, Cranks? Finally! After 15 years! Finally, Cranks, after a long time, makakapag-coffee ride tayo ngayon. So, solo ride lang tayo today. Pupunta tayo sa may Waido, sa may Silang Cavite. So, basically, sa dulo lang to siya ng Calax, which is our favorite road. Recently, Cranks, nag-post tayo sa may Instagram natin ng about yung sa KTM. Kung parang napapansin ko, walang marketing behind it eh. So, kung wala kang marketing, parang walang bumibili. And kung titingnan niyo yung comment section, Cranks, I have to agree sa one of respected na content creators in motorcycle, which is si 23 Moto, na actually the one who handles the brand actually kinda killed it, yung KTM. Kaya kung titignan niyo yung posting natin dun sa Instagram, yun kaagad yung parang nalulungkot lang ako. I'm not sure if in dito sa NCR lang yun. Hindi ko syempre sure kung paano ang purchasing power ng sa may Visayas or sa north side ng Luzon or sa Mindanao. Kaya whenever I see like motorcycle brands here locally, meron kagad nagsa-stand out sa akin. At napapansin ko yung mga efforts nila in terms of marketing. Ang napapansin ko actually lagi, yung mga pinaka-up-to-date on my end in terms of advertising and marketing. Royal Enfield is probably yung hindi sila aggressive eh. It's more of yung kanilang marketing style is relatable na. Kasi kung titignan yung Ducati, nandun pa rin sila sa space eh, of sponsoring, di ba? Creating a racing team. Tapos yung BMW ngayon, nagsa-start na sila, di ba, mag-marketing ulit. May mga test ride. And Cranks, by the way, shush lang, shush. Meron tayong pupuntang event sa BMW. So, makikita nyo yun in the coming days. And yun lang siguro yung parang hinahanap-hanap natin. Sa Makina Moto Expo, medyo nakakalungkot lang. Kasi alam ko, last year, Wheeltech pa ata sila eh. Ang ganda ng booth. Kaya nga tayo napabili ng SMCR eh. Kasi nakita natin siya in the flesh. Naupuan natin, nakita natin kung ano yung aura. Tapos ngayon parang nalulungkot lang ako. Kasi parang pag nakikita mo sa likod ng warehouse ng KTM Las Piñas, di ba? Sana Cranks makakita sila ng parang endorser na mabait, gwapo. Pero Cranks, seriously, parang what's happening to KTM dito sa atin sa Philippines? Kasi parang nakakakaba lang syempre. Kasi syempre naka-KTM tayo. Pero wala namang problema in terms of kunyari mga PMS or sa mga parts, gaya siguro ng Aprilia. Lalo na ngayon, kung nakita niyo yung post ng ating kaibigan na si Neo Moto, paparating na yung ZX Moto. So may market share na naman yan. Pag nakita nyo yung comment section doon sa ating Instagram, ang daming Indian. Nasabi nila, pinagyayabang nila kung yung stock nun, kung yung stock ng mga 390 Adventure R for example, 3 days, ubus yan. Tapos naka-waitlist pa. So magtataka ka ngayon, ano nangyayari? Bakit sa India? Kumbaga, siya, parang kailangan mo pa mag-waitlist para lang magkaroon ka ng yung mga 390 Adventure R. Ay. Hey. Ano yun? Africa Twin ba yun? Parang ngayon, Cranks, at least mapapasaya tayo ng konti dito sa ating coffee ride papuntang Silang Cavite. Habulin nga natin sila. Africa Twin ba? Africa Twin to, di ba? Tama ba? Africa Twin, di ba? Oo nga! Kuya! Hey! Nag-videoan lang kayo. Okay lang? Saan kayo galing? Galing na kami sa JP. Uwi na kami bahay. Okay. Ako magkakape lang ako dito Silang. Sige.
Pero sana Cranks, nag-enjoy kayo dun sa Pangasinan na vlog natin. Honestly, parang hindi ko alam yung mga pinagsasabi ko dun. Lagi ako... Ang sarap ng brakes. Ang pinakaunang napansin ko dito sa ADV 160, yung brakes talaga. Alam mo, pinapanood ko yung vlog ko na yun, lagi kong pin-highlight dun yung brakes ng ADV 160. Kasi actually, honestly, hindi ko ini-expect. Actually, ang smooth niya. Ang smooth ng brakes niya. Parang yung ABS niya. Tapos inulit ko na naman ngayon. Siguro yung mga ADV 160 owners makaka-relate sa akin dun. By the way, Cranks, meron pala tayong membership na sa ating channel dito. So, interested kayo, every weekends mag-upload ako ng mga reaction videos sa mga past vlogs or current vlogs natin. And actually, ang pinaplano ko this weekend is merong vlog, may video actually, kung fina-follow nyo si Moto Bob, about sa dalawang tinitignan nating middleweight actually, which is yung Trident 800 and MT-09. Tapos mag-blind reaction tayo. Kaya hanggang ngayon actually hindi ko pa siya napapanood. Kaya kung interesado kayo, join na kayo for 39 pesos. Pero monthly yun Wina-warn ko lang kayo, Cranks. Monthly pala siya. And a big shout out kay ating first subscriber, which is si Jonathan Perez. So, sana nag-enjoy ka kasi currently may 2 videos na naka-upload for members exclusive. AKA mga chismis ko sa Pangasinan ride and dun sa Mapanuepe ride. Mga chismis. Ayun. Why though? Ayun dito. Di ba, Cranks? Walang tao. Thank you, Lord. Safe tayo nakarating. At may upuan pa sila sa labas. Di ba? Kumbaga, pwede kayo tumambay. Kasi maraming parking for bike. Tapos dito, pwede natin, ewan ko lang kung pwede mag-park dito. Pero tara, Cranks, tingnan natin sa loob. Let's go! What's up, Cranks? Ganun na tayo ngayon. So, nandito na tayo sa Wido at in-order natin and first time natin ever. Parang blind taste test to actually. Itong Hojicha. Kung titignan nyo. As sabi ni Kuya kanina, ini-explain niya, para siyang roasted version ng matcha. So, parang grass. Tikman natin. Okay, Cranks. First taste test ng Hojicha. Lasa pa rin siyang matcha, pero mas mas nutty. Parang may almond vibe siya ko. I think kunyari nagkayayaan kayo ng tropa. Pare, matcha na tayo dito. Matcha. I think mas pasok yung Hojicha para sa'yo. I think sa akin personally, Hojicha. Ito yung bago nilang cookie. Diba? Kinamay na. Ooh, molten lava cookie. Grabe. Parang siyang crinkles sa may dark chocolate. Solid to. Actually, kung titignan nyo yung vibe dito sa Wido, tingnan nyo. Nakita ko kasi na pwede kayo tumambay. Diba? Parang ample seating sa labas. Lumabas na lang ako kasi may tao na sa loob nakakaya naman, diba? Anyway, Cranks, ano masasabi nyo ngayon na kaya nga dito tayo sa Wido, diba? PTM, diba? Sana hopefully in the coming months, this 2026 is may makita man lang tayo na konting parang event or something para sa ating Team Orange. Kung hindi, baka magpalit tayo. Actually, tinitignan ko na yun yung mga dalawang nag-pop up na picture, pero bago tayo umangat sa middleweight. Kasi honestly, Cranks, if you're watching this channel, we're reviewing yung mga middleweight
Pero financial-wise, feasibility-wise, unahan ko na kayo. Baka next year pa tayo actually talaga magpalit. Honestly, parang so far, hindi ko nga nakikita. As long as ngayon, nagagamit natin ulit itong si Cranky. Alam niyo yun, parang bumabalik yung ano mo yung shit, ang hirap i-let go na feeling type. I think makaka-relate kayo dun, Franks. Kasi mafe-feel nyo naman kung nga ay, parang time to upgrade na. Which is ngayon actually, hindi ko pa na-feel Pero alam ko darating din tayo doon. Pag may perfect opportunity. Pero Cranks, thank you sa pag-join sa atin dito sa ating latest. So finally, nakapag-coffee vlog na ulit tayo dito sa Wido. And hopefully na makapag-explore pa tayo ng ibang mga coffee shop gamit ng SFCR. Or makahiram tayo ng mga middleweight. Stay tuned na lang on our next video. Kung ganito, kung ganitong klaseng video ang trip mo, make sure to hit the subscribe button. Subscribe to this channel. Meron din tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Just search Crank Casual. And yeah, thank you, Cranks. Bye!